Si Cristel ay isang babaeng hinahangaan sa labas na kanilang pamilya. Matalino, mabait at isa ng successful businesswoman sa murang edad na 25. Ngunit sa loob ng kanilang angkan, ang kanyang tagumpay ang siya ring dahilan ng inggit at puot ng ilang kamag-anak, lalo na ng pinsan niyang si Syra. Palaging may parinig, paninira at tahimik na kompetisyon na pilit ipinaparamdam kay Cristel. Magkatabi sina Jerry at Cristel sa sofa. Pareho silang naka-home clothes. Si Cristel ay naka-loose shirt at shorts, habang si Jerry ay naka-gray shirt at sweatpants. Nakapatong ang ulo ni Cristel sa balikat ni Jerry. Ang sarap ng ganito. Walang kailangang patunayan. Ngumiti si Jerry, bahagyang inihilig ang ulo para mas madikit ang noo niya sa buhok ng asawa. Ito yung mga moments na gustong-gusto ko lalo na kapag kasama kita. Napabuntong hininga si Cristel. Minsan naiisip ko, hanggang kailan natin kayang itago to? Wala kasing nakakaalam na matagal ng kasal si Cristel kay Jerry dahil private person rin si Jerry at ang pamilya nito. Dahil na rin sa mga kamag-anak ni Cristel na papanghusga, kaya mas pinili niyang tago na may asawa na siya. Hindi agad sumagot si Jerry, hinaplos lang niya ang braso ni Cristel. Hanggat kailangan, hanggat safe ka. Napapikit si Cristel. Sa kabila ng lahat ng tapang at talino niya bilang isang babae at businesswoman, sa harap ni Jerry ay hinahayaan niyang maging vulnerable siya. Hindi ko alam kung bakit pero mas payapa ako kapag alam kong tayo lang may alam. That's because this is ours. Hindi shared sa kahit sino. Hindi kailangan ng approval ng iba. Tumayo si Cristel at hinilang kamay ni Jerry. Halika, let's cook. Ikaw ang taga-tikim. Taga-tikim lang? Biro ni Jerry. Unfair. Mahal mo naman, sagot ni Cristel sabay kindat. Sa kusina, magaan ang kilos ni Cristel. Si Jerry naman ay nakasandal sa counter. Pinagmamasdan siya. You know, sabi ni Jerry, ang galing mo sa boardroom. Pero iba ka dito. Napangiti si Cristel. Dito, hindi ko kailangan maging Cristel na strong. Pwede akong maging Cristel lang na pwedeng maglambing sa'yo. Lumapit si Jerry at niyakap si Cristel mula sa likod. Hinayaan ni Cristel na pumatong ang baba ni Jerry sa balikat niya. And that's my favorite version. Tahimik silang nagluto. Ang tanging tunog ay ang pagprito at ang mahihinang halakhakan nila. Habang kumakain sila sa maliit na dining table, magkatapat, nagkatitigan sila na parehong-pareho nilang naalala kung gaano kalayong narating nila. Hindi sa yaman o estado, kundi sa desisyong piliin ang isa't isa sa tahimik na paraan. Do you ever regret it? Tanong ni Cristel, seryosong tono. Na pinakasalan mo ko nang walang nakakaalam. Umiling si Jerry. Never. Ang regret ko lang minsan, hindi kita may pagmamalaki sa mundo. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil kailangan nating maghintay. Ngumiti si Cristel, may lambing sa mga mata. Darating din yon, pero sa ngayon sapat na ako na asawa mo sa loob ng bahay na to. Lumipat si Jerry sa tabi niya, hinawakan ng kamay niya. You're not hidden from me. That's what matters. Pagkatapos kumain, humiga sila sa sahig ng sala, nakatingin sa kisame. Magkahawak ang kamay, magkalapit ng katawan. Jerry, tawag ni Cristel. Kung dumating yung araw na kailangan na nating sabihin sa lahat, handa ka ba? Basta't kasama ka, sagot ni Jerry. I'm ready for anything. Napangiti si Cristel at sa ngiting yon ay walang takot siyang nararamdaman. Kinabukasan, nagpaalam si Cristel kay Jerry dahil pupunta siya sa kanilang family gathering. Nagpaalam din si Jerry na may aasikasuhin sa opisina niya. Maingay ang loob ng ancestral house. May halong tawanan, tunog ng kubyertos at pilit na kasiyahang karaniwan sa mga family gathering. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Cristel, maayos ang postura, simple pero eleganteng suot. Tahimik lang siya, may ngiti sa labi habang nakikinig sa usapan ng mga kamag-anak. Cristel anak, ikaw na naman ang pinag-uusapan, masayang sabi ng isang tiyahin. Sabi nila ang bata mo pa pero ang layo na ng narating mo. Ngumiti si Cristel. Thank you po tita, sipag lang po talaga. Bago pa siya makasagot ng mas mahaba, sumingit ang isang pamilyar na boses. Sipag lang ba talaga? Sabay mahinang tawa ni Syra, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. I mean, hindi naman lahat ng nagiging successful eh.
Dahil lang sa sipag, diba? Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ramdam ni Cristel ang mga matang palihim na tumitingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa pang pinsan ni Cristel, kunwari inosente. Nagkibit balikat si Syra. Wala. Curious lang ako. Kasi, mabilis masyado yung success niya. 25 lang siya pero CEO na agad. Parang too good to be true. Nagtagpong tingin ni Cristel at Syra. Hindi galit ang mga mata ni Cristel, kundi pagod na makipagtalo kay Syra. Hindi naman masamang magtanong. Mahinahong sabi ni Cristel. Pero mas okay siguro kung derechahan. Oh, I am direct. Sagot ni Syra, mingiting hindi umaabot sa mata. I just wonder kung sustainable yan. Baka one day mawala rin lahat. Syra, saway ng isang tito nila. Family gathering to. Exactly, sagot ni Syra. Family. So dapat honest. Huminga ng malalim si Cristel. Hindi ko naman pinagmamalaki yung narating ko. I just do my work. Work? Ulit ni Syra. Anong kasing work? Kasi last time I checked, hindi ka naman galing sa mayamang pamilya. Maliban sa yaman ng ama mo. May ilang napailing. May ilang nakangiting pilit. Ramdam ni Cristel ang kakaibang tingin sa kanya pero pinili niyang umiti. Hindi lahat ng may nararating ay kailangang mayaman na pinanggalingan. Sagot ni Cristel. May ibang pinaghihirapan talaga. Wow! Sabing may halong sarkasmo ni Syra. Very inspirational. Tumayo si Cristel, maayos ang boses. Kung may tanong ka tungkol sa business ko, you can ask me privately. Hindi yung may ganyan. Nagkibit balikat si Syra. I'm just saying what everyone's thinking. Hindi lahat, sagot ni Cristel. Diretsong tingin kay Syra na palaban ng muka. Ikaw lang. Tahimik ang paligid. Walang pumalakpak, walang umimik. Sa huli, si Cristel ang unang tumalikod. Piniling umalis sa mesa kaysa makipagsagutan. Sa terrace ng bahay, malamig ang hangin. Nakatayo si Cristel, nakapulupot ang braso sa sarili. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang marinig niya ang yapak sa likod. So, aalis ka na? Tanong ni Syra. Hindi agad lumingon si Cristel. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Tumawa si Syra. You really think you're better than us now, huh? Lumingon si Cristel. Hindi ko kailanman inisip yan. Pero ganyan ang dating. Giit ni Syra. You walk in like you own the room. Lahat sila bilib na bilib sa'yo. Kasalanan ko ba kung yun ang tingin nila? Balik ni Cristel. Hindi ko hiniling yung paghanga nila. Pero tinanggap mo. Sagot ni Syra. At ako? Kami? Naiwan lang sa anino mo. Napailing si Cristel. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa kahit na kanino. Lagi mo sinasabi yan. Sagot ni Syra, may halong pait. Pero alam mo bang pakiramdam na ikumpara sa'yo? Buti pa si Cristel. Si Cristel ganito. Nakakapagod. Lumambot ang boses ni Cristel. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Intentions don't matter. Sagot ni Syra. Results do. Tahimik sandali. Naririnig ang huni ng kuliglig. Syra, mahinang sabi ni Cristel. Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung palagi mo nalaman kung pinaparinggan. At umalis na si Cristel. Agad siyang umuwi at binuksan ang pinto. Walang ilaw sa sala maliban sa maliit na warm lamp sa gilid ng sofa. Nakaupo roon si Jerry. Nakatanggal ang relo, sleeves ng shirt ay bahagyang nakaangat. Tila matagal nang naghihintay. Nang marinig niya ang mahinang pagsara ng pinto, agad siyang tumayo. Hindi pa man nakakapagsalita si Cristel, ibinagsak na niya ang bag sa tabi at diretsong lumapit kay Jerry. Walang sabi-sabi, niyakap niya ito ng mahigpit. Parang doon lang niya hinayaang bumigay ang lahat. Hey, mahinang sabi ni Jerry. Agad siyang yumakap pabalik. I'm here. Anong nangyari? Mas lalo pang humigpit ang kapit ni Cristel. Nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ni Jerry at doon na bumuhos ang lahat ng kinimkim niyang emosyon. Jerry, basig ang boses ni Cristel. Nakakapagod.
Hinaplos ni Jerry ang likod niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. I know. I felt it the moment you walked in. Huminga ng malalim si Cristel pero hindi pa rin bumibitaw. Parang kahit anong gawin ko, laging may kulang para sa kanila. Laging may sinasabi. Laging may comparison. Family dinner? Tanong ni Jerry kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Cristel. Si Syra na naman. Ganun pa rin. Ang dami pa rin sinasabi. Napasinghap si Jerry pero nananatiling kalmadong boses. What did she say this time? Marami, sagot ni Cristel. Bahagyang umatras para tumingin kay Jerry. Questioning my success. Parang sinasabi niyang hindi ko deserve. Umangat ang kilay ni Jerry. And you listen? Hindi ko naman ginusto. Sagot ni Cristel, pilit na tumatawa pero halatang nasasaktan. Narinig ko lahat, sa harap ng lahat. Hinawakan ni Jerry ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Look at me. Marahan na utos ni Jerry. Tumingin si Cristel sa kanya. Mapula mga mata, pagod ang ekspresyon. I don't owe them explanations. Sabi ni Jerry. Not today. Not ever. Pero pamilya ko sila. Sagot ni Cristel. Supposedly sila yung dapat unang naniniwala sa akin. Supposedly. Ulit ni Jerry. Pero reality is different. And that's not your fault. Huminga ng malalim si Cristel at muling sumandal sa kanya. Kanina habang nagsasalita siya, gusto kong sumigaw. Gusto ko ipagtanggol yung sarili ko. Pero pinili kong manahimik kasi ayoko ng gulo. And that took strength. Sagot ni Jerry. Hindi ka inaan yun. Pero sakit pa rin. Amin ni Cristel. Pagod na akong maging strong all the time. Then don't. Sabi ni Jerry agad. Not here. Not with me. Hinila niya si Cristel papunta sa sofa at sabay silang naupo. Hindi niya binitawan ang kamay ng asawa. Tell me everything. Kahit pa ulit-ulit, I'm listening. Sandaling natahimik si Cristel bago nagsalita ulit. Alam mo yung pakiramdam na kahit ginagawa mo lang naman yung best mo, parang kasalanan mo pa na umangat ka? Tumango si Jerry. I do. Kanina, patuloy ni Cristel. May nagsabi pang too good to be true raw yung success ko. Jerry, ilang gabi mo akong nakitang umiiyak nun kasi akala ko hindi ko kakayanin. I know. Mahinang boses ni Jerry. I was there. Every breakdown, every doubt. Napangiti si Cristel ng konti. Ikaw lang yung consistent. Kahit wala pa to, kahit wala pa ako sa ganitong posisyon. Because I didn't marry your achievements. Sagot ni Jerry. I married you. Biglang napaluha si Cristel. Kaya nga ikaw yung pahinga ko. Lumapit si Jerry at niyakap siyang muli. Mas mahigpit pero mas malambing. And you're mine. Kahit anong mangyari. Tahimik silang nagyakapan sandali. Walang nagsasalita pero sapat ang presensya ng isa't isa. Jerry, mahinang tawag ni Cristel. Paano kung dumating yung araw na hindi ko na kayanin? Na gusto ko na talagang lumayo sa kanila. And then we do that. Sagot ni Jerry. No guilt. No explanations. Hindi ka ba matatakot? Tanong ni Cristel. Na baka sabihin nila ina-isolate kita. Na may tinatago tayo. Ngumiti si Jerry. Let them think whatever they want. They don't live with us. They don't wake up with you. They don't see how hard you work. Pero ikaw, bulong ni Cristel, hindi ka ba napapagod? Napapagod. Amin ni Jerry. Pero never because of you. Hinawakan niyang noon ni Cristel at marahang idinikit ang kanya. Pagod ako kapag nasasaktan ka. Pero mas pagod ako kapag hindi ka nagsasabi. Kaya ngayon nagsusumbong ako, sabi ni Cristel, bahagyang tumatawa. Parang bata. And I like that. Sagot ni Jerry. Means you trust me. Of course I do. Sagot ni Cristel agad. Ikaw yung tahanan ko. Tumayo si Jerry at hinila siya paitaas. Come on. Saan? Tanong ni Cristel. Bedroom. Sagot ni Jerry. You need rest. Habang naglalakad sila papunta sa kwarto, hindi pa rin bumibitaw si Cristel sa kamay ni Jerry. Pagdating doon, umupo siya sa gilid ng kama at agad namang lumuhod si Jerry sa harap niya. Hey, sabi ni Cristel.
Anong ginagawa mo? Making sure you're okay. Sagot ni Jerry. Hinahawakan ang kamay niya, emotionally. Huminga ng malalim si Cristel. Sa harap nila, parang kailangan kong patunayan lahat. Pero dito, pwede pala akong huminga. Because here, sabi ni Jerry, you're enough. Just as you are. Tumango si Cristel. May luha pero may ngiti. Salamat sa hindi mo pag-question sa akin. Sa hindi mo pagdududa. Never ever crossed my mind. Sagot ni Jerry. If anything, I'm proud of you. Even on days you don't feel proud of yourself. Humiga si Cristel sa kama at hinila si Jerry para tumabi sa kanya. Niyakap niya ito, ulo niya ay nasa dibdib ng asawa. Promise, sabi ni Cristel. Kahit anong mangyari sa labas, uuwi ako sa'yo. Ngumiti si Jerry, tinaplos ang buhok niya. I'll always be right here. At sa gabing yon, sa loob ng kwartong puno ng katahimikan at pagmamahal, muling nahanap ni Cristel ang lakas, hindi dahil pinili niyang maging matatag, kundi dahil pinili niyang maging totoo sa taong mahal niya. Kinabukasan, maingay ang buong floor ng kumpanya, mga tunog ng keyboards, mahihinang usapan at yabag ng mga taong abala sa kani-kanilang trabaho. Isang ordinaryong araw sana. Sana lang. Nakatayo si Cristel sa harap ng conference room, hawak ang tablet, seryosong ekspresyon habang kausap ang isa sa mga department heads. Maayos ang postura niya, kontroladong boses, EO mode, gaya ng tawag ng ilan. Let's make sure na by next week ready ng revised proposal, sabi ni Cristel. I don't want excuses, I want results. Yes, Miss Cristel, sagot ng empleyado. Bago pa siya makaalis, may biglang boses mula sa likuran. Wow! Ang galing talaga kapag boss na boss, no? Huminto si Cristel. Pumikit sandali. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Good morning din sa'yo, Syra. Mahinahaw na sagot ni Cristel habang humaharap. May kailangan ka ba? Nakatayo si Syra sa gitna ng hallway. Naka-designer blazer. Nakakross sa mga braso, may ilang empleyadong bahagyang napatingin, ramdam ang tensyon. May kailangan? Ulit ni Syra, tumawa ng bahagya. Actually, curious lang ako. Talaga bang lahat ng desisyon dito, ikaw lang? I'm the CEO, sagot ni Cristel. So yes? Oo nga pala, ani Syra. Nakalimutan ko. Ikaw ang boss. Ikaw ang successful. Ikaw ang perfect. Kung sarcasm yan, sagot ni Cristel. Say it properly. Lumapit si Syra ng isang hakbang. Hindi ba pwedeng magtanong lang? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang dami mong achievements. Kahit dito sa company, parang walang nagda-doubt sa'yo. Kung may duda ka, sagot ni Cristel, pwede mo namang idaan sa proper room, hindi sa hallway. Ngumisi si Syra. Ay, sorry. Syra, mariing sabi ni Cristel, bumaba ang boses. This is a workplace. Kung may personal kang issue sa akin, ilabas mo yan sa labas ng opisina. Personal? Sagot ni Syra, kunwari nag-iisip. I don't think so. I think relevant to. Napakunot ang noo ni Cristel. Relevant how? Kasi, dahan-dahang sabi ni Syra, nilalakasan ang boses ng bahagya. People should know kung ano klaseng background ang meron ng isang leader. May ilang empleyadong tuluyang huminto sa ginagawa. Tahimik ang paligid. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cristel, mariin na. Ngumiti si Syra, mas lalong lumapad ang ngisi. Well, you know, like mother, like daughter. Nanigas ang katawan ni Cristel. Don't. Bakit? Tanong ni Syra. Hindi ba totoo? Na kaya hindi tanggap ng pamilya natin yung nanay mo, Syra? Babala ni Cristel, nanginginig ang boses. Eh kasi malandi raw siya. Diretsahang sabi ni Syra. I mean, that's what people say. Kaya nga mag-isa na lang siya sa probinsya, diba? Kasi nahiya ang pamilya. Hindi na natapos ni Syra ang sasabihin nang malakas na sampalin siya ni Cristel na umalingaw-ngaw sa hallway. Tumagilid ang ulo ni Syra. Napaatras siya ng isang hakbang. Nanlaki ang mga mata. Ang mga tao sa paligid ay tuluyang natahimik.
Hingal na hingal si Cristel. Nanginginig ang kamay niya, pero ang mga mata niya nagliliyab sa galit. Ulitin mo pa! Mababang ngunit mapanganib ang boses ni Cristel at sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Hinawakan ni Syra ang pisngi niya. You slapped me? Oo, sagot ni Cristel walang pagsisisi. At kung babastusin mo ulit ang nanay ko, uulitin ko pa yan. Pero mas malala. How dare you? Sigaw ni Syra. You think just because you're CEO? I dare. Putol ni Cristel. Because you crossed the line. Sinabi ko lang totoo. Giit ni Syra. That's what everyone knows. Everyone? Natawang walang saya si Cristel. O ikaw lang. Dahil gusto mong hilahin pababa lahat ng mas mataas sa'yo. You're acting all holy. Sagot ni Syra, nanginginig sa galit. Pero you came from her. So what does that make you? Napangiti si Cristel, pero malamig, walang bahid ng saya. Anak ako ng isang babaeng piniling maging matatag kahit itinaboy. Sagot ni Cristel. Isang babaeng hindi yumuko kahit nilapastangan ng mga tsismosang tulad mo. Tumahimik si Syra. Alam mo ba kung bakit nasa probinsyang nanay ko? Patuloy ni Cristel, palaban na ang tono. Hindi dahil nahiya siya, kundi dahil pinili niyang mamuhay ng payapa, malayo sa mga taong katulad mo. You're lying, bulong ni Syra. No, sagot ni Cristel. You are. May lumapit na HR manager halatang aligaga. Miss Cristel, Miss Syra, please, can we talk about this privately? Later. Putol ni Cristel. Hindi inaalis ang tingin kay Syra. Tinatapos pa namin ang usapan. Feeling mo nanalo ka? Tanong ni Syra, mapait ang tawa. It just prove you're emotional. Hindi ka professional. Professionalism doesn't mean tolerating disrespect. Sagot ni Cristel. Especially kapag nanay kong binabastos mo. Nanay? Ulit ni Syra. Funny how you defend her. When they don't even defend you. Sumagot ulit si Cristel, walang pag-aalinlangan. At least mahal ako ng nanay ko. Hindi tulad mo, ay ginagamit ng pamilya para lang umangat. Kaya ka hindi successful dahil umaasa ka sa pamilya mo. Nanahimik si Syra, hindi nakapagsalita. From now on, mariing sabi ni Cristel, kung may issue ka sa akin bilang CEO, dalhin mo sa board. Kung personal, huwag mo nang subukan ulit. And if I do? Hamon ni Syra. Lumapit si Cristel ng isang hakbang. Halos magkadikit na sila. Then I won't just be your cousin. I will be your boss. Nagkatinginan sila. Tumalikod si Cristel at huminga ng malalim. Clear the hallway. Utos ni Cristel sa HR. And set a formal meeting. This will be documented. Habang papalayo si Cristel, ramdam niya ang mga matang nakatingin. May gulat, may takot, may respeto. Pinili niyang lumaban at hindi siya nagsisi. Weeks later, sa tuwing nagkakasalubong si Syra at Cristel, hindi pa rin tumitigil si Syra maging ang ibang kamag-anak ni Cristel na patuloy na tinatanong kung paanong patuloy na umaangat lalo si Cristel. Pilit man na huwag na lang pansinin ni Cristel, pero may pagkakataon na hindi niya mapigilan ang sariling sumagot. Kaya naman ngayong araw ng Sabado, napag-isipan niyang lumayo muna sa mga toxic na tao at environment kahit papano. Mabagal ang takbo ng sasakyan habang tinatahak nila ang makitid na kalsada papasok sa probinsya. Sa magkabilang gilid, puro puno ng niyog at palayan. Nakatitig si Cristel sa bintana, tahimik mula pa kanina. Nakapatong ang kamay niya sa tuhod, mahigpit ang kapit, parang may pinipigil na emosyon. Tahimik lang si Jerry sa driver's seat, pero ramdam niya ang nararamdaman ni Cristel. Paminsan-minsan, sinisilip niya si Cristel. You okay? Mahinahong tanong ni Jerry. Tumango si Cristel, pero hindi tumingin. Okay lang. Just processing things. Tumango si Jerry. Take your time. We're not in a rush. Humintong sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. May maliit na terrace. May mga halaman sa harap. Nang bubukas ang pinto ng bahay, lumabas si Katrina. Simpleng suot, plain dress, buhok na nakapusod. Napahinto siya nang makitang sasakyan. Saglit siyang napatitig bago lumapad ang mga mata.
Cristel? Mahinang tawag ni Katrina, parang hindi sigurado. Bumaba si Cristel ng sasakyan. Sa isang iglap, nawala ang pagiging CEO, ang tapang sa opisina. Isang anak na lang ang nakatayo sa harap ng ina niya. Ma, tawag ni Cristel. Hindi na nakapagsalita si Katrina. Lumapit siya ng mabilis at niyakap si Cristel ng mahigpit. Anak, ang tagal mong hindi dumalaw. Nanginginig ang boses ni Katrina. Niyakap siya pabalik ni Cristel. Ma, miss na miss kita. Tumigil sila sandali bago himuwalay. Napansin ni Katrina si Jerry na nakatayo sa tabi, tahimik at magalang. Oh, sabi ni Katrina, bahagyang nagulat. Ikaw ang... Jerry po. Mabilis na sabi ni Jerry, ngumiti. Nice to finally meet you, Ma'am Katrina. Ngumiti si Katrina, may lambing sa mata. So, ikaw pala yung sinasabi ni Cristel. Tumango si Jerry. Opo. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Halika, pasok kayo. Aya ni Katrina. Mainit sa labas. Sa loob ng bahay, simple pero malinis. May mga lumang litrato sa dingding. Si Cristel nung bata pa, may ilang larawan ni Katrina nakangiti. Tila mas bata at mas payapa. Magpahinga muna kayo, sabi ni Katrina. Maghahanda lang ako ng merienda. Ma, ako na, sabi ni Cristel. Umiling si Katrina. Hindi, bisita ka. Nagkatinginan si Cristel at Jerry. Tahimik na umupo si Jerry sa sala. Hinayaan ng mag-ina na magkasama sa kusina. Habang naghihiwa ng prutas, tahimik si Cristel. Ramdam ni Katrina yon. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Katrina. Tumango si Cristel. Marami ma, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngumiti si Katrina ng marahan. Simulan mo kung saan masakit. Maya-maya, umupo silang dalawa sa terrace. May hawak na tasa ng mainit na kape. Sa malayo, tanawang palayan at ang papalubog na araw. Tahimik si Jerry sa loob, nagbibigay ng espasyo. Ma, panimula ni Cristel. Nalala mo ba nung umalis ka? Tumango si Katrina. Paano ko makakalimutan? Galit ako nun. Amin ni Cristel. Hindi ko maintindihan. Akala ko iniwan mo ko. Huminga ng malalim si Katrina. Hindi kita iniwan. Pinili kitang ilayo sa gulo. Kahit hindi mo agad nakita. Ngayon ko lang naiintindihan. Sabi ni Cristel. Namumuo ang luha. After everything. After hearing what they say about you. Nanigas si Katrina. Anong sinabi nila? Marami. Sagot ni Cristel, pilit pinipigil ang galit. Pero sinabi ni Syra na malandi ka raw, kaya hindi ka tanggap. Kaya ka nandito. Napapikit si Katrina. Hindi gulat ang muka, pagod na siyang marinig yon. Matagal ko nang naririnig yan, sabi ni Katrina. Hindi na bago. Why didn't you fight back? Tanong ni Cristel. Nanginginig ang boses. Why did you just leave? Dahan-dahang tumingin si Katrina sa anak niya. Because fighting them meant losing myself. At ayokong lumaki ka na nakikitang ganun ang nanay mo. Galit, puno ng bitterness. Pero sinira nilang pangalan mo, giit ni Cristel. Anak, mahinahong sabi ni Katrina. Mas mahalaga sa akin ang katahimikan kaysa sa opinyon nila. Napayuko si Cristel. I defended you, ma. Sinampal ko siya. Nagulat si Katrina. Cristel, hindi ko kinaya, sabi ni Cristel. Nang marinig ko yon, nagalit ako. Hinawakan ni Katrina ang kamay niya. I'm not proud na ginawa mo yun. Pero naiintindihan ko kung bakit ka nagalit. Ngayon ko lang nakita, patuloy ni Cristel, kung gaano ka katapang. You chose peace over pride. Ngumiti si Katrina, may luha sa mata. At ikaw, pinili mong lumaban. Pareho lang tayo, may paraan. Ma, sabi ni Cristel, humihikbi na. Sorry. Sorry kasi hinusgahan din kita nun. Yumakap si Katrina sa kanya. Shh, huwag ka mag-sorry. I did what I thought was best. Humigpit ang yakap ni Cristel. I understand now. Bakit mo piniling umalis? Bakit mo piniling mamuhay mag-isa?
Hindi ako mag-isa, sagot ni Katrina. May sarili akong mundo dito. At ngayon, andito ka. Lumapit si Jerry sa terrace. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Jerry. Tumango si Katrina. Halika. Umupo si Jerry sa tabi ni Cristel. Hinawakan ang balikat niya. Salamat, sabi ni Cristel kay Jerry, sa pagsama sa akin dito. Always, sagot ni Jerry. Tumingin si Katrina sa kanilang dalawa. Mukha kang masaya, anak. Ngumiti si Cristel. Dahil sa'yo rin, ma. Dahil tinuruan mo kong lumaban para sa sarili ko. Tahimik silang tumingin sa paglubog ng araw. Kapwa nakangiti at magaan ang pakiramdam. Hanggang isang araw, may kumalat na video. Maingay ang group chat ng pamilya. Sunod-sunod ang notifications, mga pangalan at emojis. At sa gitna ng lahat, isang video. Isang video kung saan makikita ang may kasamang lalaki si Cristel magkatabi. May sandaling hinawakan ng lalaking kamay niya. Walang malaswa, lihim. Pero sa mata ng mapanghusga, sapat na yon para wasakin ang dangal ng isang babae. At ngayon, naroon silang lahat sa isang family gathering. Nakatayo si Cristel sa gitna ng sala. Maayos ang tindig. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya sa galit at sakit. Nakapaligid sa kanya ang mga kamag-anak, mga tiyahin, pinsan, tito at sa unahan, nakaupo si Syra, nakangiting parang nanalo na. So, unang nagsalita ang tiyahin niya, malamig ang tono. Gusto mo bang ipaliwanag yan? Itinaas ng tiyahin ng cellphone, nakaplay ang video. Hindi agad sumagot si Cristel. Pinanood niya munang video hanggang sa matapos. Pagkatapos, dahan-dahan siyang huminga. Anong gusto niyang ipaliwanag ko? Tanong ni Cristel, kalmado pero matalim ang tingin. Don't play dumb, singit ni Syra. Cristel, CEO ka? Tapos ganyan ka umasta? Napatawa si Cristel, isang maikling tawang walang saya. CEO ako, yes. Pero tao rin ako na nagmamahal. Sweet na sweet kayo, ani Syra kunwari nag-aalala. Hindi ba nakakahiya? Public figure ka tapos may ganyang video? Public figure sa business, sagot ni Cristel. Hindi sa personal na buhay ko. Oh, come on, sabi ni Syra. Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo? Doon na siya napatingin. Mas natatakot akong manahimik habang hinuhusgaan ako ng mga taong hindi alam ang buong kwento. Buong kwento? Ulit ni Syra, tumayo na rin. Ano pa bang kwento dyan? May lalaki ka? Period. Exactly, sagot ni Cristel. May lalaki ako. At babae ka? Sigaw ng tiya niya. May dignidad ka dapat. Pagak na natawa si Cristel. Funny, sagot ni Cristel. Mabagal pero madiin. Kapag lalaking may kasamang babae, normal. Kapag babaeng may kasamang lalaki, immoral agad. Don't twist the issue, singhal ni Syra. Hindi ka ordinaryong babae. Ikaw ang pride ng pamilya. Pride? Naputol ni Cristel. Tawa niya ngayon ay may galit na. Kailan niyo ako naging pride? Kapag may achievement lang. Pero kapag may personal life ako, basura na agad? Tahimik ang ilan, pero mas maraming nakasimangot. Alam mo, patuloy ni Syra, baka kaya ka ganyan kasi... Hindi tinapos agad ni Syra. Sinadya niyang huminto. Mana ka sa nanay mo. Nawala ang kulay sa mukha ni Cristel. Let's be honest, tuloy ni Syra. Mas lumalakas ang boses. Hindi ba't ganito rin siya noon? Kaya nga siya tinaboy ng pamilyang to. Dahil iba-iba ang lalaki nakikitang kasama niya. At manang-mana. Biglang gumalaw si Cristel. Kinuha niya ang baso ng wine mula sa mesa sa tabi niya. Ibinuhos diretso sa mukha ni Syra. Isang malakas na singhapan ang umalingaw-ngaw sa buong sala. What the? Napasigaw si Syra habang tumutulo ang wine sa buhok at damit niya. Tahimik ang lahat, walang gumalaw. Don't, malamig na sabi ni Cristel. Nanginginig ang kamay pero matatag ang boses. Ever mention my mother again? Are you insane? Sigaw ni Syra. Look at her! Sigaw ng isang tiya niya. Wala ka ng respeto! Ngumiti si Cristel. Respeto? Simula kailan niyo ako nirespeto?
Cristel, sobra ka na! Sabi ng isang tito nila. Isang video lang. Isang video, putol ni Cristel, na ginamit niyo para hubaran ako ng dignidad. May mali ka! Sigaw ng tiya niya. Babae ka! At ano ngayon? Balik ni Cristel. Hindi ba pwedeng magmahal? Hindi ba pwedeng maging masaya? Hindi sa ganyang paraan! Sigaw ni Syra, nanginginig sa galit at hiya. Pinapahiya mong pamilya! Napatawa si Cristel, pero ngayon ay may luha na sa gilid ng mata niya. Matagal naman na nakakaya ang pamilyang to. Dahan-dahang huminga si Cristel. Inilibot niya ang tingin sa paligid sa mga mukhang minsan niyang tinawag na pamilya. Alam niyo ba? Sabi ni Cristel. Kung bakit hindi ko sinabi sa inyong totoo tungkol sa buhay ko? Walang sumagot. Dahil alam kong ganito ang mangyayari. Patuloy ni Cristel. Hindi niyo ako tatanungin kung masaya ako. Hindi niyo aalamin kung mahal ba ako. Ang una niyong gagawin, husgahan ako. Tangjamos! Sigaw ng isang tiya. Sino siya? Ngumiti si Cristel. May kakaibang tapang. Darating din tayo ron. May tinatago ka talaga. Sabi ni Syra. Tumatawa kahit nanginginig. Of course! Always secrets. Pagak na natawa si Cristel. Pero tandaan niyo to. Madiin na sabi niya. Hindi ako babae na pwedeng yurakan para maging masaya kayo. At walang patutunguhan ng inggit niyo. How dare you talk to us like that? Sigaw ni Syra. How dare you talk about my mother? Balik ni Cristel. How dare you decide my worth based on a video? Walang sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag. Tumingin siya kay Syra, basang-basa, nanginginig, puno ng galit. Hindi itong huling beses na maririnig niyo ang pangalan ko, sabi ni Cristel. Pero sa susunod, hindi na ako magpapaliwanag. Tumalikod siya at naglakad palabas. Agad sumakay sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang nagmamaneho pa uwi. Diretso agad na pumasok si Cristel. Nakatayo naman si Jerry sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Napalingon siya agad nang marinig ang tunog ng pinto. Cristel? Tawag ni Jerry. Agad naglakad palapit. Hey, you're home. Hindi pa man siya nakakalapit ng tuluyan. Bumigay na si Cristel. Bumagsak ang bag niya sa sahig at bigla siyang yumakap kay Jerry. Mahigpit. Jerry? Basag ang boses ni Cristel. Hinaplos ni Jerry ang buhok niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. Tell me, one by one. I'm listening. May kumalat na video. Umiiyak na sabi ni Cristel. Yung video natin. Naniga si Jerry. What? Sa buong pamilya, dagdag ni Cristel. Hinusgahan ako na parang wala akong dignidad. Huminga ng malalim si Jerry, pero hindi niya binitawan ng yakap. What did they say? Everything, sagot ni Cristel, nanginginig. Malandi raw ako, walang hiya. Sinabi pa nila na mana raw ako sa nanay ko. Umigting ang panga ni Jerry. They said that? Tumango si Cristel. Hinawakan ni Jerry ang mukha niya. Pinunasan ng luha gamit ang hindalaki. You don't have to be quiet anymore. Umiling si Cristel. Gusto kong ilabas na ang totoo. Napatingin si Jerry sa kanya. You mean, us? Sagot ni Cristel. Ikaw, ang kasal natin, lahat. Tahimik si Jerry sandali. Tinitigan niya ang mga mata ni Cristel. Are you sure? Tanong ni Jerry. Once we do that, there's no turning back. Tumango si Cristel. Mas natatakot na akong manatiling tahimik kaysa ilang tadang totoo. Hinila siya ni Jerry pabalik sa yakap. Then we do it together. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Cristel. Takot ako masaktan ka. Sagot ni Jerry. Hindi sasabihin nila. Huminga ng malalim si Cristel. Umupo sila sa sofa, magkatabi, hawak ang kamay ng isa't isa. Tumingin si Cristel sa kanya. May luha pero may ngiti na rin. I want them to know na hindi ako kinakaiya. Na may asawa ako. Hinawakan ni Jerry ang kamay niya. Mahigpit. You're my wife. And I'm proud of you. Salamat, bulong ni Cristel. Sa pagyakap sa akin kahit magulo. Especially when it's messy. Sagot ni Jerry. Tahimik silang nagkatitigan.
Sa sandaling yon, hindi na takot ang nangingibabaw, kundi tapang. Tomorrow, sabi ni Cristel. Tomorrow. Ulit ni Jerry. At sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan at yakap ng lalaking pinili niya, tuluyan ng nabuo ang desisyon ni Cristel. Hindi na niya itatago. Samantala, tahimik ang private room ng isang mamahaling restaurant. Nakatayo si Syra sa tabi ng mesa, mahigpit ang hawak sa wine glass. Isa-isang dumating ang ilang kamag-anak niya, mga tiyahin, pinsan at isang tito na matagal nang may sama ng loob sa tagumpay ni Cristel. Walang ngiti, walang pagbate. Alam nilang lahat kung bakit sila naroon. So, bungad ng isang tiyahin habang umuupo, si Cristel na naman ang problema. Napatawa si Syra, isang maikling mapait na tawa. Problema? Hindi. Siya na target. Grabe siya kanina, sabi ng isa pang pinsan. Pinuhusan ka talaga ng wine? Sa harap ng lahat? Humiliation, mariing sagot ni Syra. Public, intentional, at hindi ko yun palalagpasin. Pero aminin natin, singit ng tito niya. Lumakas na ang loob niya. CEO na, may influence. Exactly, sagot ni Syra, umupo pa rin. At yun ang dahilan kung bakit kailangan na nating kumilos ngayon. Nagkatinginan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng tiyahin. Ipinatong ni Syra ang braso sa mesa. We bring her down. Slowly. Strategically. Paano? Tanong ng pinsan niya. Hindi na siya basta-basta. Ngumiti si Syra, isang ngiting walang kabutihan. Everyone has a weakness. Like what? Tanong ng tito niya. Reputation, sagot ni Syra. That's her brand. Kapag nasira yun, domino effect. May video na, sabi ng tiyahin niya, pero hindi pa sapat. Hindi pa, sang-ayon ni Syra. We need more. Mas malala. Mas convincing. Are you suggesting we make something up? Tanong ng pinsan niya, bahagyang nag-aalinlangan. Hindi kailangang imbento, sagot ni Syra. We just twist the narrative. Tahimik ang lahat. People already think she's immoral, patuloy ni Syra. We just need to feed that idea. Paano yung pera? Tanong ng tito niya. Kasi kung pababagsakin lang siya pero wala tayong mapapala, sayang ang effort. Ngumisi si Syra. That's the best part. Lumingon ang lahat sa kanya. Once her name is dragged through the mud, paliwanag ni Syra, magkakaroon ng investigations, board pressure, investors backing out. And then, tanong ng pinsan niya, and then she'll be forced to step down. Sagot ni Syra, temporary or permanent. Napasingap ang tiyahin niya. At sinong papalit? Tayong pamilya, sagot ni Syra. At kung hindi man sa posisyon, sa shares. Wait, sabi ng tito niya, may hawak ba tayong legal claim? Ngumiti si Syra, mas lalo naging kampante. Family name, old agreements, and don't forget, utang na loob ng ilang board members. Prepared ka na pala, bulong ng pinsan niya. Matagal na, sagot ni Syra. Simula pa nung araw na ginawa niya akong anino. Pero may isang problema, sabi ng tiyahin niya. Yung lalaking kasama niya, hindi pa natin alam kung sino. Saglit na natahimik si Syra. Exactly. And that's the mystery. That's suspicious. So we investigate? Tanong ng pinsan niya. Of course. If he's married, we expose. If he's shady, we leak. If he's powerful, mas masarap sirain, dugtong ng tito niya. Nagkatinginan sila. Cristel thinks she's untouchable, sabi ni Syra. But everyone fails. Hindi ba delikado to? What if lumaban siya? Let her. The more she reacts, the more she looks guilty. Parang alam mo ng galaw niya. Kilala ko siya. Palaban siya kapag nasasaktan. Emotional. Then we provoke her. Exactly. We push her until she makes a mistake. Tahimik ulit ang paligid. At ang nanay niya, still a sore spot. Ngumiti si Syra. Always has been.
Hindi ba sobra na yon? Tumingin si Syra sa kanya. Sobra rin ang ginawa niyo sa akin. Walang umimik. Remember this, hindi lang ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at pera. And if she finds out, she won't. And even if she does, too late na. Tumayo siya at kinuha ang bag. Simulan na natin. I want leaks. I want whispers. I want doubt. Isa-isang tumango ang mga kamag-anak niya. Habang palabas sila ng private room, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng inggit. Isa na itong planadong pagpapabagsa kay Cristel. Kinabukasan, tahimik sa loob ng malaking dining hall ng ancestral house. Mahaba ang mesa, puno ng mamahaling plato at kubyertos. Pero walang ganang karamihan. Nakatayo si Cristel sa dulo ng mesa. Kalmadong muka pero sa loob niya, nag-aalab ang lahat ng kinikimkim niyang emosyon. Naupo na ang mga kamag-anak. Nandun si Syra, nakasandal sa upuan. May mapanuyang ngiti. May mga tiyahin, tsuhin at pinsan. Lahat may kani-kaniyang tingin kay Cristel. Bakit biglang may pa-family dinner? Busy ka na nga, Cristel. Ngumiti si Cristel, pilit na maayos ang tono. Exactly, tita. Busy ako. Kaya ayokong masayang ang oras nyo. Diretsahan na tayo. Nagkatinginan ng lahat. About ba to sa video? Sumingit si Syra, kunwaring inosente. Ay, oo nga. That viral video na patuloy kumakalat. Napasinghap ang ilan. Huminga ng malalim si Cristel. Yes, about that. Tumayo siya ng tuluyan. Lahat ng matay nasa kanya. Matagal ko ng tahimik na tinatanggap lahat ng parinig, chismis at judgment nyo. Pero this time, hindi na. Tumikim ang isang tito niya. Cristel, if this is about your personal life, it is my personal life. Putol ni Cristel, matatag ang boses. At ngayon, kayo mismong gumawa nito. Tumawa si Syra. So, i-explain mo ba kung sino yung lalaking ka-holding hands mo? Or magpapalusot na naman? Diretsong tumingin si Cristel sa kanya. Ang lalaking nasa video ay hindi lang nobyo ko. Asawa ko siya. Nagkatinginan ng lahat. Mga hindi makapaniwala habang awang ang kanilang labi. Tumayo ang isang tiyahin niya. What do you mean asawa? Kailan pa? Matagal na. At sinadya kong itago. Bakit? Because I know you all. Dahil alam kong mapanghusga kayo. Wow! Sa kasalanan pa namin na itinago mo? Hindi ko kayo sinisisi. Pero pinatunayan niyo kung bakit tamang naging desisyon ko. Nasaan siya? Kung asawa mo talaga, bakit wala dito? Biglang bumukas ang pinto, lumingon ang lahat. Pumasok si Jerry, maayos ang postura, simple lang ang suot. Hindi mo iisiping bilyonaryo. Here. Sagot ni Cristel, bahagyang ngumiti habang lumalapit si Jerry sa kanya. My husband. Nagkatinginan ng pamilya. May gulat, may panghuhusga sa mga mata. Lumapit si Jerry kay Cristel. Maraang hinawakan ang kamay niya. Good evening. Kalmadong bati ni Jerry. Hindi sumagot ang ilan. Siya? Bulong ni Syra mula ulo hanggang paang tingin kay Jerry. Ito yung dahilan ng lahat ng to? Tumingin si Cristel kay Syra. Mariin. Hindi siyang dahilan. Kayo. Nagkibit balikat si Syra. Sorry Cristel. Pero hindi siya mukhang bagay sa'yo. Successful woman ka, pero ang babang ng standard mo sa lalaki. Tumahimik si Jerry, pero humigpit ang hawak ni Cristel sa kamay niya. Let's be honest, you're a CEO. Successful. Tapos ang asawa mo. Ano ba siya? Bago pa makapagsalita si Jerry, sumingit si Cristel na naiinis. Stop right there. Napatingin ang lahat sa kanya. Wala kang karapatan na husgahan ng asawa ko. Lalo na kung hindi mo naman siya kilala. Eh, ikaw nga. Bigla-bigla kang may asawa. Because I chose peace. At pinili kong ilayo siya sa ganitong klaseng pamilya. Wow! So kami ang problema? Oo. Diretsong sagot ni Cristel. Kayo. Nagulat ang ilan. Jerry is my husband. Hindi dahil kailangan ko ng pangalan, pera o status. Kundi dahil mahal ko siya. Tumayo si Jerry.
I didn't come here to impress anyone. Tumingin siya kay Syra. And I don't need your approval. Tumawa si Syra. Ang tapang mo Alam mo ba kung sino kami? Hindi. At hindi ko kailangang malaman. May bahagyang iritasyon sa mukha ni Syra. Cristel, are you really choosing him over us? Humakbang si Cristel palapit kay Jerry. Matagal ko na kayong pinili. Pero paulit-ulit niyo akong tinapakan. Ngayon, pinipili ko na ang sarili ko. At ang asawa ko. Tahimik ang mesa. Kung ito magiging dahilan para tuluyang talikuran at itakwil ako, so be it. Hinawakan ni Jerry ang balikat niya. I'm here. Ngumiti si Cristel sa kanya at tumingin siya sa buong pamilya. This dinner isn't for approval. It's for the truth. Tahimik pa rin ang dining hall matapos ang matapang na deklarasyon ni Cristel. Halos walang gumagalaw. Parang lahat ay hinihintay kung anong susunod o kung may susunod pa ba. Dahan-dahang humiwalay si Cristel sa pagkakayakap ni Jerry. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa dulo ng mesa kung saan naroon ang ilang kamag-anak. Akala niyo tapos na? Hindi pa. Napatingin ang lahat sa kanya. Since expert naman kayo sa panghuhusga, let's talk about the truth. Cristel, ano na naman to? Ngumiti si Cristel. Truth check lang, tita. Kinuha niya ang phone mula sa bag at pinindot ang screen. May ilang kamag-anak ang agad na kinabahan. Unahan na kita. Hindi na ba pwedeng tapusin na to? Hindi. Kasi ilang dekada niyo na rin hindi tinapos ang paninira niyo sa nanay ko. Pinakita ni Cristel ang laman ng phone. Mga dokumento, screenshots, lumang email at kahit recorded voice messages. Let's start with you. Sabi ni Cristel at sabay turo sa isang tsuhin. Remember yung negosyo na bigla niyong ipinasara noon? Yung sinisi niyo kay mama? Ano bang pinagsasabi mo? Funny. Kasi ayon sa records, ikaw ang nagtakbo ng pera. Ikaw ang nag-loan gamit ang pangalan niya. Ikaw ang nag-iwan sa kanya ng utang. Nagkaroon ng bulungan. Hindi totoo yan! Really? Because I have bank statements and witnesses. Cristel, this is inappropriate. Mas inappropriate ang sirain ng isang babaeng walang kalaban-laban. Lumipat ang tingin niya sa isa pang tiyahin. Ikaw naman, ikaw ang unang nagpakalat na malandi raw ang nanay ko. Pero funny thing, ikaw pala ang may relasyon sa asawa ng kaibigan mo noon. Biglang napahawak ang tiyahin sa mesa. How dare you? Oh, I dare. Because you dared first. Nagkakagulo na ang mga kamag-anak. May tumatayo, may napapaupo ulit. Hindi pa tapos. Yung lupa sa probinsya na inangkin nyo? Supposedly family property? Pinirmahan nyo yon habang lasing si Lolo. Illegal. Cristel, stop! You're embarrassing the family. Tumawa si Cristel. No, I'm exposing it. Tahimik si Jerry sa gilid. Nakasuporta. So before you judge my marriage, check your own dirt. Halos wala nang makatingin sa kanya ng diretso na biglang tumayo si Syra galit na galit. Enough! You're twisting everything! Lumapit siya kay Cristel. Ginagamit mo lang yan para magmukha kang biktima. Sumingit ang ina ni Syra. Tama ka! Huwag mong idamay ang mga matatanda rito. Dahan-dahang lumingon si Cristel sa kanila. Ang boses niya, mababa pero nanginginig. Kayo, tumahimik ang lahat. Kayo ang dahilan. Kayong unang nagpakalat ng chismis tungkol sa nanay ko. Because it was true. May lalaki siya. Sinampal ni Cristel ang ina ni Syra ng napakalakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong hall. Don't ever mention my mother like that. Cristel! Sigaw ng isang tiyahin. Ngunit huli na. Lumabis si Syra galit na galit. Sinaktan mong nanay ko? After everything you did to mine? Balik ni Cristel. Sinira niyo ang pangalan niya. Pinagtawanan, pinalayas. Tinawag na kung ano-ano. Hanggang wala na siyang mukhang may harap sa pamilya. Ngumisi si Syra. Choice niya yun. Sa pagkakataong to, si Syra naman na ang nasampal ni Cristel. Napaatras siya, nanlaki ang mata. This is for every time na umiyak ang nanay ko mag-isa. Humakbang si Jerry palapit
Handang umawat pero hindi niya hinawakan si Cristel. Alam niya kailangan niya ito. Lumayas kayo! Sigaw ng ina ni Syra. Hinawakan niya ang kamay ni Jerry. I chose truth. I chose my family, sabi ni Cristel, sabay tingin sa asawa. Habang naglalakad sila palabas ng dining hall, naiwan ang mga kamag-anak, wasak ang imahe, lantad ang baho, at wala ng boses para humusga. Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang mga bahong matagal nang tinatago ng pamilya ni Cristel. Mga screenshot, lumang dokumento at testimonya ang isa-isang lumutang. Sa comment sections, nagkakagulo ang mga kamag-anak. May nagtatanggi, may nagsisisihan, may naglilinis ng pangalan. Ang mga dati malalakas ang loob manghusga, ngayon tahimik o naglalock ng accounts. Tahimik ang kwarto ni Cristel. Nakasandal siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ang pangalan sa screen. Huminga siya ng malalim bago tawagan ng ina. Hello, ma. Saglit na katahimikan, naririnig niya ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Cristel, sagot ni Katrina, anak. Ma, sorry kung ngayon lang ako tumawag. Ang daming nangyari. Hindi mo kailangang mag-sorry. Ikaw pa nga dapat kong hinga ng tawad. Napapikit si Cristel. Ma, please, huwag na yan. Hindi. Mariin ang boses ng ina. Kailangan kong sabihin. Umupo ng maayos si Cristel. Sige ma, I'm listening. Matagal na kitang pinipigilan. Hindi kita sinabihan ng buong katotohanan nun. Kasi ayokong madamay ka. Ayokong madumihan ang pangalan mo. Pero nadumihan pa rin. Dahil sa mga kasinungalingan nila. Huminga ng malalim si Katrina. Napanood ko lahat. Nabasa ko lahat, anak. Pinagsabihan kita noon na huwag mo silang harapin na ganyan. Oo ma. Sagot ni Cristel, may luha sa mata. At naiintindihan ko na kung bakit. Pero kahit ganon, nagpapasalamat din ako. Nagpapasalamat? Oo. Dahil sa wakas, may nagsalita para sa akin. Para sa atin. Ma, I'm sorry it took me this long. Hindi ka huli. Napaluha si Cristel. Ang dami kong kinimkim na galit. Lalo na nung tinawag nila kayong malandi. Gusto kong sumigaw. Gusto ko ipaglaban kayo. At ginawa mo. At kahit masakit, proud ako sa'yo. Akala ko magagalit kayo. Akala ko sasabihin niyo na hindi ko dapat ginawa. Cristel, I want you because I was scared. Not because you were wrong. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang mahinang hikbi ni Cristel. Ma, sobrang bigat pala ng dinadala niyo nun. Pinili niyong mapag-isa sa probinsya. Pinili kong iligtas ka. Kung nanatili ako ron, baka nadamay ka sa galit at chismis nila. Pero ma, hindi ba kayo nalulungkot? Oo, araw-araw. Pero mas masakit kung nakita kitang nasira kasama ko. Kung pwede lang ibalik ang oras, wag. Kung ibabalik, baka hindi ka magiging ganito katatag. Anak, hindi kita tinuruan para manakit, pero tinuruan kitang ipaglaban ng sarili mo. Napangiti si Cristel sa gitna ng luha. Gusto ko kayong makita. Ako rin. Pero huwag ka munang bumalik dito kung pagod ka. Hindi ako pagod, ma. Tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ma, thank you for enduring everything. And thank you, anak. Ngumiti si Cristel habang pinupunasan ng luha. Sa unang pagkakataon, hindi nagalit o sakit ang laman ng dibdib niya, kundi kapayapaan. Pero hindi pa rin kontento si Syra at ang ilang kamag-anak nila dahil ilang linggong lumipas, patuloy pa rin ang mga paninira hanggang isang interview mula sa ibang bansa ang kumalat. Ibinunyag na si Jerry isang pribadong tao at isang bilyonaryo. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nabasa at mga nalalaman lalo na ang kamag-anak ni Syra na unti-unting naglalaho na parang bula matapos mabalitaang may mga warrant of arrest ang mga ito. Pero kay Syra hindi niya na pinagtutuunan ng ganoong pansin. 3 taon ang lumipas. Maayos ang buhay mag-asawa ni na Cristel at Jerry.
Tahimik na ang umaga nila, puno ng simpleng routines at mga pangarap na sabay nilang patuloy na binubuo at tinutupad. Mas tumatag ang marriage nila, hindi dahil perpekto kundi dahil pinili nilang protektahan ang isa't isa. Lumayo na sila sa toxic na mga kamag-anak ni Cristel at doon nila natutunan kung gaano kahalaga ang peace of mind. Huling balita nila ay ang ilang tiyahin at tiyuhin ni Cristel ay nakulong dahil sa mga kasalanang matagal nang tinatago. Si Syra na minsan naging ugat na maraming sakit ay nasa mental hospital na ngayon, nagpapagaling. Sa gitna ng lahat, pinili ni na Cristel at Jering healing over hate. Hindi man perpektong nakaraan, malinaw ang hinaharap. Isang buhay na payapa, malayo sa gulot, puno ng pagmamahal na pinaghirapan nilang ipaglaban. Maliwanag ang umaga sa maaliwalas na bahay. May hardin sa harap, may mga halamang tinanim mismo ni Cristel at isang maliit na swing na bahagyang umiindayog sa hangin. Mami! Tumakbo palabas ang isang batang lalaki, 3 taong gulang, kulot ang buhok at may ngiting kahawig na kahawig ni Jerry. Slow down, baby! Tawag ni Cristel mula sa kusina. Daddy's awake! Lumabas si Jerry. Nakapambahay, may dalang tasa ng kape. Hey, jump! Daddy! Play tayo later, ah! After breakfast. Lumapit si Cristel, dala ang plato. No running before eating. But Mommy... House rules. Mommy always wins. Nagkatawanan sila. Habang kumakain, nakaupo si Cristel sa tabi ng anak nila. Inaayos ang buhok nito. Anak, say good morning. Good morning! Napangiti si Cristel. Napatingin kay Jerry. Can you believe he's already 3? Tumango si Jerry. Feels like yesterday. You were holding him for the first time. Napangiti si Cristel, may bahagyang luha. And now he's our little chaos. Happy chaos. Matapos kumain, lumabas sila sa garden. Si Jerry ang nagtutulak sa swing habang si Cristel ay nakaupo sa damuhan. Pinagmamasdan ng anak nilang masayang tumatawa. Mommy, look! I'm looking. Lumapit si Jerry at naupo sa tabi niya. You look peaceful. Because I am. Wala na akong kailangang patunayan. Do you ever regret it? Leaving them? Saglit na nag-isip si Cristel. No, I regret staying silent for so long. Our son will grow up knowing love, not judgment. Exactly. That's the family I choose. Tumakbo si Elios papunta sa kanila at umupo sa pagitan nila. Mommy, Daddy, picture! Tinulungan ni Cristel ang anak na iingat ang toy camera nito. Smile! Nag-smile silang 3. Sa sandaling yon, alam ni Cristel, lahat ng sakit, lahat ng luhang iniyak niya noon ay humantong sa buhay na ito. Isang tahanang walang inggit, isang pamilyang pinili, hindi pinilit, isang mundong tahimik at payapa. Kinabukasan, maaga pa pero abala na ang buong building ni Jerry. Bumukas ang elevator sa executive floor at unang lumabas si Cristel, hawak ang maliit na kamay ng kanilang anak. Elios, paalala ni Cristel, bahagyang yumuko para pantayan ng anak. Remember office ni Daddy to, behave. Tumango si Elios, pero halatang hindi mapigilan ng excitement. Yes, Mommy, pero mabilis lang. Napailing si Cristel, ngumiti. That's not what I meant. Paglabas nila ng elevator, agad silang sinalubong ng receptionist. Good morning, Ma'am Cristel. Good morning. Is Jerry in? Yes, ma'am, he's in a meeting pero... I think he'll stop that. Daddy! Sigaw ni Elios kahit sarado pang glass wall ng conference room. Napapikit si Cristel. Elios? Ngunit huli na. Sa loob ng conference room, napatigil ang usapan. Lumingon si Jerry, hawak pang tablet. Nang makita niyang anak, agad nagbagong ekspresyon. Mula sa seryoso, naging malumanay at ngumiti. Sorry. Family emergency. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan pang napangiti. Binuksan ni Jerry ang pinto. Daddy! Sigaw ulit ni Elios at agad kumawala sa kamay ni Cristel. Tumakbo papunta sa ama. Hey. What's my little tornado doing here? Surprise! Mommy said visit! Napabuntong hininga si Cristel. I said quick visit? Pagak na natawa si Jerry. You know him better than that.
Lumapit si Cristel, umiling pero may ngiti. Sorry sa storbo. Jerry kissed her cheek. You're never an interruption. Tumingin si Elios sa paligid. Daddy, ang laki ng office mo. Yeah, pero mas magulo ka pa rin. Hey! Protesta ng anak sabay tawa. Pumasok silang tatlo sa opisina ni Jerry. Maluwag, may malaking bintana at city view. Agad bumaba si Elios mula sa braso ng ama at nagsimulang maglibot. Wow! Upuan ni Daddy? Yes, but that's not a toy. Umiikot na si Elios sa upuan. It's Vince! Elios! It's okay. Let him enjoy. Sandali lang naman. Umiikot-ikot ang anak nila hanggang mapahinto, bahagyang nahilo. Daddy, umiikot pa rin yung mundo. Napatawa si Cristel. See? Okay, break time muna. Umupo si Cristel sa sofa. Busy ka? Always. But I can spare time for you too. Daddy, bakit ka may maraming computer? For work. Work boring. Sometimes. But it helps mommy and you. So, work is good? Yes. Pero family is better. Family best! Napangiti si Jerry Cristel sa isa't isa. Maya-maya may kumatok sa pinto. Isang assistant ang sumilip. Sir, the meeting. Tumingin si Jerry kay Elios na nakaakbay sa kanya. Reschedule. Nagulat ang assistant pero tumango. Yes sir. Pagkasara ng pinto, napailing si Cristel. You didn't have to. I wanted to. Biglang kinuha ni Elios ang pen sa mesa. Daddy, draw tayo? On paper only. Promise! Naglatag si Jerry ng papel. Agad gumuhit si Elios, mga bilog, stick figures at isang malaking bahay. Who's that? Me! This is Mommy. This is Daddy and house. Looks perfect. Because they're together. Saglit na natahimik si Cristel. Lumapit siya tinaplos ang buhok ng anak. You make everything better. Tumayo si Elios bigla at umakyat sa kandungan ni Jerry. Daddy, can we eat ice cream later? Natawa si Jerry. That's random. Please. Tumingin si Jerry kay Cristel. Mommy? Nagkunwaring nag-isip si Cristel. Kung behave ka. Super behave! That's a lie. Nagkatawanan silang tatlo. Napakakulit ni Elios maghapon sa may opisina na hinayaan naman ni na Cristel at Jerry dahil natutuwa silang pagmasdan rin ng anak. At dahil doon, mas napagtanto nilang masaya talaga ang buhay na payapa. Kinagabihan, tahimik ang bahay. Nakatagilid si Jerry sa kama, isang braso nakaangat habang si Elios ay literal na nakapatong sa ibabaw ng ama at ayaw bumaba. Daddy! Bulong ni Elios. Pisngay nakadikit sa dibdib ng ama. Napangiti si Jerry kahit pagod na. Parang jam yung heart mo. Sabay dahan-dahang pinakinggan ang heartbeat ng ama. Because you're sitting on it. Biro ni Jerry. Mula sa kabilang side ng kama, nakahiga si Cristel. Naka-side view sa kanila, isang sikong sandalan, pinagmamasdan ng mag-ama. Elios, Daddy's tired. Not heavy. Promise. You're not. You're perfectly weighted. See, Mommy? Biased ang judge. Huminga si Jerry ng mas maayos. Hinayaan lang ang anak na nakahimlay sa dibdib niya. Tahimik sila pero si Elios nag-iingay. Daddy? Yes, buddy? Can I have a sister? Napatingin agad si Cristel kay Jerry. Si Jerry naman, napatigil ang paghinga ng ilang segundo. What? Tanong ni Jerry, hindi makapaniwala. Sister! Ulit ni Elios mas malinaw. Umangat pa siya ng konti para makita ang mukha ng ama. Baby sister! Ilang beses namang napakurap si Cristel. Elios, where did that come from? Kay Theo, my sister siya. Baby, cute. Okay. Gusto ko rin para may kalaro ako and I can protect her. Protect her? Yes, I'm kuya. Nagkatinginan sina Jerry at Cristel, yung klase ng tinginan na may halong gulat, tawa na pinipigilan.
Buddy, having a sister is not like ordering ice cream. Why? Because babies take time and a lot of responsibility. But I'm responsible. I clean my toys. Jerry almost laughed out loud. Sometimes. Most times. Sweetheart, bakit mo gusto ng sister talaga? Umupo ng mas maayos si Elio sa ibabaw ng ama, parang may importanteng sasabihin. Because Mommy and Daddy busy sometimes, and I want someone to stay with me. Agad hinawakan ni Jerry likuran ng anak na medyo malungkot ang muka. Hey, you're never alone. I know, but sister stays when you're working. Tahimik ulit ang kwarto. Elios? And I want to teach her how to draw and protect her from monsters. Monsters, huh? Yes, under the bed. Crystal couldn't help it. Natawa siya pero may konting pangingilid sa mata. You're already thinking like a kuya. Ngumiti si Elios, proud. So can I? That's a big question. Is it yes? Or no? Nag-isip si Elios sandali, tapos tumingin sa kisame. Okay lang kahit later. Napatingin si Jerry kay Cristel at pagak na natawa lamang. Humiga ulit si Elios sa dibdib ng ama. Cristel lay back down, pinunasan ng gilid ng mata. You surprised us, you know that? I like surprise. Sagot ni Elios, antok na ang boses. Jerry kissed the top of his head. You always do. Daddy? Yeah? If I have a sister, can she sleep here too? Jerry laughed quietly. We'll see. Okay. Bulong ni Elios. Good night, Daddy. Good night, Mommy. Good night, love. Sabay na sagot ni na Jerry Cristel. Ilang minutong lumipas, mabagal ng paghinga ni Elios, tulog na. Nakapatong pa rin sa ama. 2 taon ang lumipas mula nang sabihin ni Elios na gusto niya ng kapatid. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging makulit siya, mas madaldal at mas maalaga. Si Jerry ay mas sanay na sa pag-uwi ng maaga, mas pinipiling tapusin ang trabaho para sa hapunan ng pamilya. Si Cristel naman, mas maingat na ngayon sa bawat kilos. Mas madalas hawak ang tiyan habang nakangiti. Sa gitna ng pagbabago, may isang bagay na hindi nagbago. Ang tahanan nilang puno ng ingay at tawa. Maagang maaga pa lang makulay na ang bahay. Hindi lang dahil sa mga lobot banderitas na nakasabit sa sala kundi dahil sa boses ni Elios na paulit-ulit na nag-e-echo sa hallway. Mommy, Daddy, gising na kayo. Birthday ko na. Kumatok si Elios at binuksan ang pinto ng kwarto nila. Suot ang pajama na may dinosaurs, buhok, gusot at ngiting abot-tenga. Napamulat si Jerry, napatingin sa orasan. It's 6 in the morning. So, I'm 5 now. Good morning din sa'yo, birthday boy. Mommy, careful ka, ha? Wow, since when did you become the responsible one? Since Mommy has baby, I'm kuya. Yes, you are. Happy birthday, champ. Thank you, Daddy. May cake na po ba? Later. But first, surprise. Tumakbo si Elios palabas ng kwarto. Pagdating sa sala, napahinto siya. Oh! Makukulay na lobo. May malalaking 5 sa gitna ng dingding at isang mesa na may nakatakip na cake. May banner na may nakasulat, Happy 5th Birthday, Elios. Is this for me? For you. All for you. Lumuhod naman si Jerry sa harapan ng anak. 5 years old ka na. Can you believe that? I'm big now. Almost kuya big. Almost. Maya-maya, dumating ang ilang close friends at pamilya. Walang engrandeng venue sa bahay lang, pero puno ng tawanan, kwentuhan at mga batang naghahabulan. Si Cristel ay nakaupo sa sofa, may hawak na juice, naka-maternity dress na simple, pero elegant. Paminsan-minsan, hinihimas niya ang tiyan niya habang pinapanood si Elios na nakikipaglaro. Lumapit si Jerry, may dalang plato. You okay? Yeah, I'm just emotional. You always are on milestones. Look at him. 5 years old na. Parang kailan lang. Parang kahapon. Mommy, Daddy, laro muna kayo. Later, enjoy ka muna. But Mommy... Come here.
AB, it's my birthday. Did you hear something? Yeah, So she knows? Yeah, she knows. ngumiti si Elios ng malaki. Good. I'll teach her everything. Like what? How to draw, how to be brave, and how to annoy Daddy. Hey! Tumawa si Cristel. Dumating pa ang isang cake kaya pinapalibutan si Elios ng lahat. Make a wish. Pumikit si Elios. Saglit lang. Pagdilat niya, huminga siya ng malalim at hinipan ng kandila. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Jerry, inilagay ang kamay sa balikat niya. You did great today. We did. Mommy, Yes, love. next birthday ko, andito na si baby. Yes, she will be. Good. Because birthdays are better when family's complete. Sa ikalimang kaarawan ni Elios, hindi lang isang batang nagdiwang, isang pamilyang lumawak, may isang batang handang maging kuya, isang ama na mas magiging responsable, at isang inang nagdadala ng panibagong buhay. Ang kwento ni na Jerry, Cristel at Elios ay paalala na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng opisina, dami ng pera o dami ng achievements, kundi sa kung paano mo inalagaan ng pamilyang kasama mong lumalaban sa buhay. Sa huli, ang lesson ay simple pero malalim. Work can build a life, but family gives it meaning. Sa mundo, ang pinakamahalagang regalo ay oras sa pamilya, pag-unawa at pagmamahal. Dahil ang tahanan ay hindi lang lugar, kundi mga taong pinipili mong mahalin araw-araw.